Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Matt. Last time, tinuruan ko kayo kung paano madaling mag-simplify o mag-evaluate ng expression gamit ang inyong mga scientific calculator. Ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang talakayan kapag binigyan kayo ng tanong sa board exam kung saan you are going to factors completely the expression x cubed minus x squared minus 20x. Ito ba ay letter A, B, C, or D. Ang gagawin nyo dyan ay parehas lamang sa ginawa nyo kung paano nag-simplify o nag-evaluate ng expression. Kokopyahin nyo lang ang given expression at given choices at mag-guess ng any value sa variable o variables at hahanapin kung saan mag-equal o magmamatch ang result ng given expression sa given choices. Kuha ng inyong mga scientific calculator at pindutin ang on button para mabuksan ito. At pindutin ang mode at ang number 1 for computation. Ngayon, tulad ng aking unang nabanggit, ang gagawin natin dyan ay kokopyahin lang yung given expression which is x cubed minus x squared minus 20x. Pindutin mo lang itong alpha close parenthesis para masulit itong variable na x. Pindutin mo itong x na mayroong square sa taas. Then ilagay mo yung exponent na 3 by pressing number 3 button. Then pindutin mo itong right side button. Then minus sign button. Alpha close parenthesis. Then pindutin mo itong x na mayroong 2 sa taas para malagay yung exponent na to. Then pindutin mo itong minus sign button. Pindutin ang 20, 2 tsaka 0. Then alpha close parenthesis. Ngayon nalagay na natin yung given expression. Ang sunod nating ilalagay ay ang given choices. Kagaya ng ginawa natin kung paano mag-simplify ng expression, ang pipindutin natin dyan ay ang alpha integral to separate. Yan ang kanyang ginagampanan. Ilagay natin yung letter A. Pindutin itong alpha close parenthesis para malagay yung variable na x. Then open quantity or open parenthesis. Alpha close parenthesis. Minus 5 close parenthesis, then open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x plus 4, then close parenthesis. Ngayon nalagay na natin yung letter A. Ang sunod naman natin na ilalagay ang letter B. Pindutin ulit itong alpha integral. Alpha close parenthesis, then open quantity or open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x, minus 5 alpha close parenthesis para malagay yung 5x, then close parenthesis, then another open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x plus 4, then close parenthesis. Then ilalagay naman natin yung letter C. Pindutin ulit itong alpha integral. Then pindutin mo itong alpha close parenthesis para malagay yung variable na x. Open parenthesis, alpha close parenthesis plus 2 close parenthesis, then open parenthesis or open quantity, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x plus 10, 1 and 0. Then close parenthesis. Ang ilalagay naman natin na panghuli ay ang letter D. Pindutin mo ulit ang alpha integral. Pindutin mo itong alpha close parenthesis para malagay yung variable na x. Open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x minus 4. Then close parenthesis, another open parenthesis, alpha
then close parenthesis para malagay yung variable na x plus 5, then close parenthesis. Ngayon, nalagay na natin yung kailangan nating ilagay na given expression at given choices. Ang sunod natin pipindutin ay ang calc function or calc button. Pindutin mo lang itong calc button. Then, tinatanong kung ano yung value ng variable x. Then, ito, wag nyo lang papansinin kung anong nakalagay dito. Ang ilalagay nyo sa value ng x ay bahala kayo kung anong gusto nyong ilagay na value ng x. Para sa akin, ang ilalagay ko na value ng x ay number 4. Pagkatapos niya, pindutin mo itong equal sign. Ang lumabas ay negative 32. Ito yung ating pagbabasihan para mahanap yung tamang sagot. Kapag ang nilagay mo na value ng x ay hindi positive 4, iba naman yung lalabas dito. Pero kapag pareho lang yung nilagay mo sa nilagay ko, ay asahan mong negative 32 ang lalabas sa iyong calculator. Tandaan, negative 32. Ito yung ating magiging basehan para mahanap yung tamang sagot. Pindutin mo ulit ang equal sign button. Tingnan natin kung mag-equal or mag-match sa letter A. Ang lumabas ay negative 32. Ibig sabihin, yung letter A ay ang tamang sagot. Para ma-check natin kung ito talaga, subukan natin na i-double check rin yung letter B, C, and D kung mag-match. Pindutin mo ulit ang equal sign button basta yung letter A ay ang tamang sagot. Check natin. Pindutin mo ulit ang equal sign button. Ang lumabas ay negative 512. Ibig sabihin yung letter B ay hindi ang tamang sagot. Kaya eliminate mo na ang letter B. Pindutin mo ulit ang equal sign button. Ang lumabas ay positive 336. Ibig sabihin yung letter C ay hindi tamang sagot. Pindutin mo ulit ang equal sign to check for letter D. Ang lumabas ay 0. Ibig sabihin yung letter D ay hindi rin tamang sagot. Kaya confirm na ang letter A ay ang tamang sagot sa bilang na ito. Ganun lang kadali mahanap ang tamang sagot. Another example. Which of the following is the factorization of the binomial x squared minus 4 squared? Ito ba ay letter A, B, C, or D? Kapag binigyan kayo ng tanong sa board exam, kung saan you are going to factorize the binomial, ang gagawin nyo dyan ay same procedure lamang kung paano kayo nag-simplify o nag-evaluate ng expression. Kukopyahin lang ang given binomial at ang given choices at mag-guess kayo ng any value sa variable at hahanapin mo kung saan mag-i-equal o magmamatch ang result ng given binomial sa given choices. Kaya pindutin mo sa iyong calculator ang alpha close parenthesis para malagay itong variable na x. Then pindutin mo itong x na mayroong 2 sa taas para malagay ang exponent na 2. Then minus sign button. Then pindutin mo itong 4. Then pindutin mo itong x na mayroong 2 sa taas para malagay itong exponent na 2. Pagkatapos niyan, nalagay na natin yung given binomial. Ang sunod nating ilalagay ay ang given choices. Pindutin mo lang itong alpha integral. Then, ilagay natin itong letter A. Pindutin mo lang itong open parenthesis or open quantity, alpha, close parenthesis para malagay itong variable na x, plus 4, then close parenthesis, open parenthesis, alpha, close parenthesis para malagay itong variable na x, plus 2.
then close parentheses. Sunod, ilalagay naman natin ang letter B. Pindutin mo lang itong alpha integral. Then, open parentheses or open quantity, alpha close parentheses para malagay yung variable na x, minus 4, then close parentheses, then pindutin mo itong x na mayroong 2 sa taas para malagay yung exponent na 2. Then ilagay naman natin yung letter C. Pindutin mo lang itong alpha integral. Then pindutin mo itong alpha close parentheses para malagay yung variable na x, open parentheses, alpha close parentheses, plus 2, alpha close parentheses, plus 2, then close parentheses. Last, ilalagay naman natin yung letter D. Pindutin mo ulit itong alpha integral. Open parentheses, alpha, close parentheses, minus 4, close parentheses, open parentheses, alpha, close parentheses, para malagay yung variable na x plus 4, then close parentheses. Ngayon, ang sunod naman natin gagawin ay pindutin ang calc button o calc function. Ilalagay natin yung value ng variable na x. Any value na gusto nating ilagay dyan sa value ng x. Bahala kayong mamili kung anong value ang gusto nyong ilagay sa variable x. Ngayon, ang ilalagay ko ay 8 ang value ng variable x. Pagkatapos niyan, pindutin mo itong equal sign button. Ang lumabas ay positive 48. Ito yung ating magiging basihan para mahanap yung tamang sagot. Positive 48. Tingnan natin sa letter A kung mag-equal or mag-match. Pindutin mo lang itong equal sign button. Ang lumabas ay positive 120. Ibig sabihin yung letter A ay hindi tamang sagot. Kaya i-eliminate mo na ang letter A. Tingnan natin yung letter B. Pindutin mo ulit itong equal sign button. Ang lumabas ay positive 16. Ibig sabihin yung letter B ay hindi rin tamang sagot. Kaya i-eliminate mo na ang letter B. Pindutin mo ulit ang equal sign button. Ang lumabas ay 208. Ibig sabihin, yung letter C ay hindi tamang sagot. Tingnan natin sa letter D. Ang lumabas ay positive 48. Ibig sabihin, ang tamang sagot ay ang letter D. Ganun lamang po natin mahanap ang tamang sagot. Malinaw na po ba? Ang sunod ko na ituturo ay ang mode 5, 3, and 4 function kung saan ginagamit para mahanap ang roots ng quadratic at cubic equation. Kapag tinanong kayo sa board exam kung saan you are going to find the roots of the given quadratic or cubic equation, ang gagawin nyo dyan ay kukunin lamang ang numerical coefficient at constant at ilalagay sa inyong mga scientific calculator. Let's have an example. Find the roots of the quadratic equation x squared plus 7x plus 12 equals 0. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Para mahanap ang roots ng quadratic equation na ito, una, pindutin lamang ang mode function ng inyong mga scientific calculator. Pangalawa ay ang number 5 for equation. At pangatlo, itong number 3 yung pipindutin natin. Tandaan, sa board exam, ang pinapahanap lang na roots ay naka-form na quadratic equation or naka-cubic equation. Ito lang yung pagpipilian natin sa ating mga scientific calculator. Itong number 3 at number 4. Kapag naka-quadratic equation, etong number 3 yung pipindutin natin. Kapag naka-cubic equation naman, yung pinapahanap ang roots, ang pipindutin naman natin ay etong number
4. Since ang binigay sa atin ay naka-quadratic equation, ang pipindutin natin ay itong number 3. Kaya pindutin mo itong number 3. Ngayon, kung saan may makikita kayong ganito, dyan ilalagay natin yung ating nakuhang mga numerical coefficient at constant. Sa quadratic equation na ito, ang numerical coefficient ng x squared ay 1, kaya pindutin natin itong number 1 at equal sign. Ngayon naman, ilalagay naman natin ang numerical coefficient ng positive 7x, which is 7. Kaya pindutin mo lang itong 7 at equal sign button. Ngayon, panghuli, ilalagay naman natin ang constant, which is positive 12. Kaya pindutin mo lang itong 1 tsaka 2. At pindutin mo itong equal sign button. Ngayon, nalagay na natin yung kailangan nating ilagay na numerical coefficient at constant. Ang sunod natin gagawin ay pindutin ulit itong equal sign button. Kung saan, lalabas na dyan ang first root ng quadratic equation, which is negative 3. Tingnan nyo ang given choices kung saan mayroong negative 3. Kung mapapansin nyo, tanging letter B at letter D lamang ang mayroong negative 3 sa pagpipilian. Kaya tanggalin mo na ang letter A at letter C. I-eliminate or i-remove mo na sa pagpipilian. Ngayon, pindutin mo ulit ang equal sign button. Lalabas naman dyan yung pangalawang root ng quadratic equation, which is negative 4. Tingnan mo ulit ang given choices kung saan mayroong negative 4. Tanging letter B lamang ang mayroong negative 4. Kaya ang tamang sagot sa tanong na ito ay letter B, dahil ang roots ng quadratic equation x squared plus 7x plus 12 equals 0 ay negative 3 at negative 4. Malinaw na po ba? Let's have another example. Find the roots of the quadratic equation x squared minus 8x equals 9. Kung mapapansin nyo, ang ibinigay na quadratic equation ay hindi nakasulat in standard form of quadratic equation. Ang standard form ng quadratic equation ay ax plus bx plus c equals 0. Kaya ang gagawin natin dyan ay i-rewrite natin yung binigay na quadratic equation. Kaya magkakaroon tayo ng x squared minus 8x minus 9 equals 0. Ngayon, pwede na nating mahanap ang roots ng binigay na quadratic equation. Ngayon, pindutin nyo ang mode function ng inyong mga scientific calculator. Pangalawa, pindutin ang 5 for equation. Since ang binigay sa atin ay quadratic equation, pipindutin natin ulit itong number 3. Ngayon, isulat natin yung kailangan nating isulat na numerical coefficient at constant. Ang numerical coefficient ng x squared ay 1, kaya isulat natin ay 1 o pindutin natin ay 1 sa ating mga scientific calculator at equal sign button. Pagkatapos, ilagay naman natin ang numerical coefficient ng negative 8x, which is negative 8. Kaya pindutin mo itong minus or negative sign
8. Then equal sign, button. Pagkatapos, ilagay mo naman ang constant, which is negative 9. Pindutin mo itong minus or negative sign, 9. Then equal sign, button. Pagkatapos nating malagay yung kailangan nating ilagay na numerical coefficient at constant, pindutin mo ulit itong equal sign, button. Ang lumabas ay positive 9, yung isa sa roots ng quadratic equation. Tingnan mo ang given choices kung mayroong positive 9. Kung mapapansin mo, letter C ang mayroong positive 9, kaya yan ang tamang sagot sa katanungang ito. I-check natin yung another root ng quadratic equation na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng equal sign button. Ang isa pang lumabas na root ng quadratic equation na ito ay negative 1. Kung titingnan mo, ang ibinigay na choices ay wala namang negative 1. Ang narito lang sa choices ay positive 9. Kaya letter C ang isagot mo sa actual board examination. Malinaw na po ba? Find the larger root of the equation 2x cubed plus x squared minus 13x plus 6 equals 0. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Ano sa tingin mo ang tamang sagot? Para mahanap natin ang larger root ng cubic equation na ito, pindutin mo lang ang mode function ng inyong mga scientific calculator. Pangalawa, ang number 5 for equation. At ngayon naman, ang pipindutin naman natin ay etong number 4. Since ang binigay sa atin ay cubic equation. Kaya pindutin mo itong number 4. At ilalagay natin dito ang kailangan nating mga numerical coefficient at constant. Ang numerical coefficient ng 2x cubed ay 2, kaya pindutin mo lang itong 2 at equal sign button. Ang numerical coefficient naman ng x squared, positive x squared ay 1, kaya pindutin mo lang itong 1 at equal sign button. Ang numerical coefficient naman ng negative 13x ay negative 13, kaya pindutin mo lang itong minus tsaka 1 and 3. Then equal sign button. At ang ating constant ay 6, kaya pindutin mo lang itong 6. At pindutin mo ang equal sign button. Ngayon, nalagay na natin yung kailangan natin na numerical coefficient at constant. Pindutin mo ulit ang equal sign button. Lalabas na dyan ang first root ng cubic equation, which is positive 2. Ang hinahanap natin ay larger root, pinaka malaking root. So, tandaan mo, ang first root natin ay 2. Iko-compare natin ito sa ibang root ng given cubic equation. Ang una nating root ay 2. Tingnan natin yung pangalawang root kung mas mataas pa ba sa 2. Kung may mas mataas pa ba sa 2. Ang lumabas na pangalawang root ay 1/2. Ibig sabihin, mas mataas pa rin yung positive 2. Tingnan natin sa pangatlong root. Ang lumabas ay negative 3. Ibig sabihin, ang larger root ng cubic equation na ito ay positive 2. At sa given choices, ang positive 2 ay letter A. Kaya ang isagot nyo sa board exam ay letter A. Malinaw na po ba?
Which of the following is the root of the equation x cubed minus 7x plus 6 equals 0? Ito ba ay letter A, B, C, or D? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Kung mapapansin nyo, ang given cubic equation ay may nawawalang term. Walang second term. Ano ang ating gagawin dyan? Yan yung ituturo ko sa given equation na ito. Una, pindutin muna ang inyong mga mode function ng inyong scientific calculator. Pangalawa ay ang number 5 equation. Then, number 4, kasi ang binigay sa atin ay cubic equation. At ngayon, ilalagay natin yung kailangan nating ilagay na numerical coefficient at constant sa given cubic equation. Ang numerical coefficient na x cube ay 1, kaya pindutin mo lang itong 1. Then, equal sign, button. Then, kung mapapansin nyo, mayroon tayong nawawalang term, ang second degree. Wala tayong second degree. Kaya ang ilalagay natin dyan ay 0. Then equal sign, button. Sunod, ilalagay natin ang numerical coefficient ng negative 7x, which is negative 7. Kaya pindutin mo lang itong 1 tsaka 7. Then equal sign, button. At last, ilagay natin yung ating constant, which is 6. Kaya pindutin mo lang itong 6 at equal sign, button. Ngayon, pindutin mo ulit ang equal sign, button. Lalabas na dyan ang mga roots ng cubic equation. At ang isang root ng cubic equation na ito ay positive 2. Tingnan mo ang choices kung mayroon bang positive 2. Kung mapapansin nyo, walang positive 2. Kaya tingnan natin yung iba pang root ng cubic equation na ito. Pindutin mo ulit ang equal sign button. Ang lumabas ay positive 1. Tingnan mo ulit ang given choices. Mayroon ba tayong positive 1? Yes, mayroon tayong positive 1 at yun ay ang letter B. At i-check natin yung isa pang root ng cubic equation na ito. Ang lumabas ay negative 3. Mayroon ba tayong negative 3 sa given choices? Di ba wala? Kaya ang tamang sagot sa bilang na ito ay letter B. Dahil ang isa sa root ng cubic equation na ito ay positive 1. Malinaw na po ba? Which of the following is the root of the equation x cubed minus 7x equals negative 6? Ito ba ay letter A, B, C, or D? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Kung mapapansin nyo, ang given cubic equation ay hindi nakasulat in standard form. Kaya i-rewrite natin ito, given cubic equation, in standard form. Kaya magkakaroon tayo ng x cubed minus 7x plus 6 equals 0. Ngayon, maaari na nating mahanap ang root ng cubic equation na ito. Pindutin lamang ang mode function ng inyong mga scientific calculator. Pangalawa ay ang 5 for equation at 4 dahil mayroon tayong cubic equation.
at ilalagay natin dito ang kailangan nating ilagay na mga numerical coefficient at constant. Ang numerical coefficient ng x cube ay 1, kaya pindutin mo lang itong 1 at equal sign button. Ang susunod nating ilalagay ay 0. Bakit? Kasi mayroon tayong nawawalang term. At kapag mayroon tayong nawawalang term, ang ilalagay natin ay 0. Then equal sign button. Sunod, ang ilalagay natin ay ang numerical coefficient ng negative 7x, which is negative 7. Kaya pindutin mo lang itong minus 7. Then equal sign button. At ilagay naman natin panghuli yung ating constant, which is positive 6. Kaya pindutin mo lang itong 6. Ngayon, nalagay na natin lahat ng kailangan nating ilagay. Pindutin mo ulit ang equal sign button. Ang isa sa root ng cubic equation na ito ay positive 2. Kung mapapansin nyo, sa given choices, mayroong positive 2, which correspond to letter A. Kaya, letter A ang tamang sagot sa bilang o katanungang ito. Let's check pa rin yung other roots ng cubic equation na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng equal sign button. Ang isa pang root ng cubic equation na ito ay positive 1. Kung mapapansin nyo sa given choices, wala namang positive 1. Kaya still, letter A pa rin yung isasagot natin sa actual board examination. At ang isa pang root ng cubic equation na ito ay negative 3. Kung mapapansin nyo, wala ring negative 3 sa given choices. Kaya, sigurado na letter A ang tamang sagot sa katanungang ito. Malinaw na po ba?